Sabi ng Job 5:17-18, "Blessed is the one whom God correct. So do not despise the discipline of the Almighty, for He wounds, but He also binds up. He endures, but His hand also heal." Sabi niya, mapalad ang taong dinidisiplina ng Diyos. Yan. Bakit mapalad? Ang pagtutuwid niya ay iyo'y huwag mong ipagdamdam. Bakit? Ang sabi ng Biblia, kapag ang magulang mahal ang anak, dinidisiplina ang anak. Pero kapag ang magulang di niya dinidisiplina ang anak, hindi niya mahal. Sino rito mga magulang? Mahal ba natin mga anak natin? O sabi si katabi, simula mo nang magdisiplina. Ang disiplina ay parte ng pagmamahal. At ang anak, dinidisiplina abang bata. Bakit? Kasi pag malaki na yan, matigas na ang ulo. Pag malaki na ang bata at may isip na, may sarili ng mundo, mahirap ng turuan. Kailangan bata pa, dinidisiplina ang mga anak. Ang tanong, bakit kailangan tayong disiplinahin ng Diyos? What is discipline? Ano ba ang disiplina? Discipline is training. Yung disiplina, tinitrain tayo. That develops self-control. Ang tao may disiplina, merong self-control. Develop character, result in orderly and effective life. No? Ibig sabihin, ang disiplina ay isang pagsasanay na nagpapaunlad sa pagpipigil sa sarili. Nagpapaunlad ng karakter na nagreresulta sa maayos at epektibong buhay. Ito ay nagpapaiwatig ng mahigpit na kontrol upang ipatupad ang pagsunod at pagkatapos ay pagtanggap at pagpapasakop sa otoridad. Yun po ang ibig sabihin ng discipline. Kaya nga sa Luke chapter 14 verse 26, If anyone comes to me and does not hate father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even their own life, such a person cannot be my disciple. Tingnan niyo to, pag binasa niyo to, ang sabi, ang sinumang hindi kamuhian ang tatay at nanay, asawa, anak, kapatid na lalaki, kapatid na babae, yes, even their own life, maging ang sarili niya, ang taong yon ay hindi ko pwedeng maging lagad. Ano ang ibig sabihin dito ng Panginoon Jesus? Literal ba yan? Kasuklaman natin ang magulang natin, ang ating asawa, ang ating mga anak, at ang ating sarili. Hindi po yun literal. It talks about submission and discipline. Ang ibig sabihin po niyan ay hindi ka pwede maging disipulo kung hindi ka magpasakop sa Diyos at magpadisiplina. Kaya ang church po natin ay may panuntunan at may kalakip na disiplina. Kasi dapat ang mga Christian, especially mga workers and leaders, ay may disiplina. Sabi mo sing katabi, good afternoon, disciple of Christ. Alam nyo ba ang ibig sabihin ng disciple? It comes from the word discipline. Ibig sabihin, pag tinawag kang disciple, kailangan disiplinado ka. Amen po ba? Kaya kaya ginagawa ng Panginoon, dinidisiplina tayo para maging tunay na alagad ng Panginoon. Kaya nga, pag napansin nyo, pag bago pa ang Christian, kailangan muna siyang i-disciple. Bakit kailangan siyang i-disciple? Tuturuan mo mag-pray mag-isa, tuturuan mo magbasa ng Bible mag-isa, tuturuan mo pumunta sa church mag-isa, tuturuan mo siya na lumakad sa kalooban ng Diyos. Bakit? Why? Where there is no discipline, there will be no character. Character is not your reputation that the people think who you are. Character is not accomplishment and achievement. That's what you do. Ibig sabihin, ang karakter ay hindi accomplishment at hindi achievement. Yun ay kung ano ang ginagawa mo. Ang karakter ay kung ano ka kapag walang tao. Ito ang tunay na ikaw lang ang tunay at ang Diyos ang nakakaalam. Ikaw lang nakakaalam at ang Diyos ng tunay mong karakter o pagkatao. Kaya nga ang Diyos gusto niya maubog tayo. Kaya nga ang Diyos gusto niya madisiplina tayo. Bakit?
Sabi sing katabi, para may pagmalaki tayo ng Diyos. Naalala niyo si Job? Ano sabi ni Job? Ano sabi ng Diyos kay Job? Kinakita mo ba ang lingkod kong si Job? Naiiba siya sa mga tao. Wala siyang karmuka. Ibig sabihin, disiplinado si Job. At ipinagmamalaki ng Diyos si Job maging sa demonyo. Character is what you are when nobody is around. It is the real you. Yun ang tunay mong pagkatao that only you and God knows about. Ang karakter ay mahalaga sa pagbuo ng isang makabuluhan. May layunin, mabunga, at matagumpay na buhay. Sino rito ang gustong matagumpay na buhay? O, kailangan mo ng disiplina. Kaya nga yung iba, napansin mo, maakit na sana yung kabuhayan, pero dahil wala ng disiplina, babalik. Yung iba, gaganon, bakit? Babalik. Yung iba, aayak. Because anong dahilan? Yung karakter. Dapat tanggahan natin kahit unti-unti pataas. Unti-unti. Hindi dapat bumababa. Maari kang maging likas na matalino at may talento, ngunit wala kang karakter, good character, ay hindi ka makakarating o magiging matagumpay. Sabi ng Proverbs 29:17-18, discipline your children and they will give you peace. They will bring you the delight you desire. Where there is no revelation, people cast off restraint, but blessed is the one who heeds wisdom and instruction. Mga magulang, disiplinahin nyo ang inyong mga anak at bibigyan kanila ng kapayapaan. Pag ang anak mo disiplinado, mabait, meron kang peace of mind. Ang wari, yung anak mo nag-aaral. Alas 10 na ng gabi, wala pa. Siyempre, magulang, mawawalan ng kapayapaan. Amen ba? Ano sasabi doon? Dadaling ka nila sa kasiyahan na nais mo. Masasaya ka pagka ang anak mo ay disiplinado. Pag ang anak mo ay mabait at masunurin. Amen po ba? Sino may gusto noon? Mga magulang, disiplinahin nyo ngayon ang mga anak nyo. Hindi po yung lalaking mabait at hindi lalaking masunurin at hindi lalaking nagpapasakop kung hindi nyo dinidisiplina. No? Kailangan po ng disiplina. God has called us to be a people of vision, purpose, and destiny. No? Champion of faith, more than conqueror, and excellent in everything. But there is a price to pay in self-denial and discipline together. Ang tanawag tayo ng Diyos bilang upang tayo magkaroon ng pangitain, purpose, destiny. Pero ang sabi niya, tayo daw ay overcomer, champion, conqueror, excellent in everything. Pero meron pong bayad yon. Ano yung bayad? Self-denial and discipline together. Discipline is the way to the abundant life. We have been promised abundant life. Disiplina ang daan patungo sa masaganang buhay. Sino rito ang gusto masaganang buhay? Tayo pinangakuhan ng masaganang buhay. Sabi ng John chapter 10 verse 10, Jesus said, I am come that they may have life and that they might have it more abundantly. Ang Panginoong Hesus ay pumunta rito upang bigyan tayo ng buhay na ganap at buhay na kasiyasiya. But the Bible is full of condition. Ngunit ang Biblia ay puno ng mga kondisyon na dapat nating matugunan bago natin maranasan ang paglaki, ang tagumpay mula sa Diyos, ay kailangan nating madisiplina. Hindi tayo makakarating doon kung walang disiplina. Kaya nga sabi ni Paul sa 1 Timothy chapter 4 verse 8, for physical training is some of value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. Sabi ni Paul, tignan niyo ang sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 9 verse 24. Alam ninyo ang mga kalahok sa paligsaan ay tumatakbong lahat. Ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtam ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay. Yung athlete, para ka manalo at mag-champion, kailangan mo ng disiplina sa lahat ng bagay. Para saan? Upang makamit ang isang gantimpalang panandalian lamang. Spiritual naman. Ngunit,
Ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon, eternal crown. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Anong ginagawa ni Pablo na training para siya ay makuha niya yung koronang panghabang buhay? Verse 27, subalit sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan. Tignan niyo sabi ni Pablo. Sinasanay niya at sinusupil. Ano yung sinusupil? Kinokontrol niya yung laman niya. Bakit? Para upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Hindi lang pala yung nangangaral lang. Meron pala yung disiplina. Anong disiplina niya? Sinusupil. Sa ibang sinabi niya, sinasaktan ko at pinahirapan ko ang aking sarili. Sa ibang salin. Bakit? Upang hindi maalis sa paligsahan upang sa pagkatapos kong mangaral hindi ako mawala. Kaya nga, ang utos niya, ito yung advice niya kay Paul, ni Timothy, 1 Timothy chapter 4 verse 12, huwag mong ayaang amaking kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya, sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Ang sabi niya kay Timothy, maging model ka sa speech, sa pagsasalita. Improve your life, improve your love, improve your faith, improve your purity, improve mo ang asal mo, i-improve mo ang kilos mo, i-improve mo ang pag-uugali mo. Papaano? Sa pamamagitan ng panalangin at pagbabasa ng Biblia at ikaw yung magiging good example. Yon ang spiritual discipline. Ang tanong, how to practice spiritual discipline? Paano natin ito magagawa? The most important message after the gospel is spirit-filled life. Ang pinakamahalagang mensahe ang gospel. Sino ba yung gospel? Si Jesus Christ. Namatay siya, lubing siya, pagkatapos ng 3 araw na buhay na maguli. Pag tinanggap mo yun, naniwala ka, may buhay na walagan. Yun ang pinakamahalagang mensahe. Pero ang pangalawang mensahe ay buhay na puspos ng Espiritu. Bakit? Kasi hindi mo mamimaintain yung spiritual life mo. Hindi mo mamimaintain. Kaya nga, hindi ka mag-grow spiritually. Hindi ka magagamit ng Panginoon. Huwag tayong tumigil sa gospel. Yung gospel, kay Jesus Christ yun. Pero yung pangalawa ay ang buhay na puspos ng Espiritu. Be filled with the Holy Spirit. Sabi ng Ephesians 5:18, do not get drunk on wine which lead to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Be filled with the Holy Spirit moment by moment. To walk in the Spirit is to be filled with the Holy Spirit. What is the feeling of the Holy Spirit? To be filled of the Holy Spirit is to be completely controlled by the Spirit. Kapag ikaw ay filled ng Spirit, ang Holy Spirit ang magpapatakbo ng iyong buhay. Kaya nga, kapag tinanggap ba natin ang Espiritu ng Diyos? Kapag sabi ng Ephesians 5, pag tinanggap mo ang Espiritu Santo, sa Ephesians chapter 5 verse 8, dati, kayo'y nasa kadiliman. Ngunit ngayon, nasa kaliwanagan na ka na. Sapagkat kayo'y nasa Panginoon, mamuhay kayo ngayon ang nararapat sa mga taong nasa liwanag. Ang sabi, pag tinanggap mo ang Holy Spirit, dati nasa kadiliman, ibig sabihin, namumuhay tayo sa kasalanan. Pero pag tinanggap mo ang Holy Spirit, dadaling ka sa kaliwanagan. Ibig sabihin, nagbabago ang buhay unti-unti. Sino rito ang gustong magbago ang buhay? Kailangan mo ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Dapat ang buhay natin ay paganda ng paganda. Amen ba? Dapat ang buhay natin ay pabuti ng pabuti. Dapat paulad ng paulad ang buhay natin. Bakit? Kasi nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Palakpakan naman natin ang Panginoon doon. Ano sabi ni Pablo? Higit sa iyong iniingi, higit sa iyong iniisip, kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Bakit? Kasi nasa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. Nasa iyo ang Espiritu ng Diyos. Kaya nga sabi ni Pablo, I can do all things through Christ who is strengthening me. Magagawa ko ang lahat dahil sa lakas na bigay sa akin ni Kristo. Kailangan natin ng Espiritu Santo. Kaya nga, sabi ng John 14:26, but the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Holy Spirit, help us to grow. Tandaan nyo to,
Kahit matalino kayo, kahit malakas kayo, hindi kayo mag-grow spiritually nang walang tulong ng Espiritu Santo. He help us to accomplish the work of God. Alam nyo, yung pinapagawa sa atin ng Diyos, hindi po yan ginagawa ng isang ordinaryong tao. Kaya nga ang Christian, ang tawag sa atin, extraordinary people. Bakit? Nasa atin ang Espiritu. Kaya nga yung utos ng Diyos, ang gawain ng Diyos, hindi ito nagagawa without the help of the Holy Spirit. Di ba napakahirap? Mag-evangelize ka sa hindi mo kilala, hindi ka tatanggapin, yung iba, i-reject ka, yung iba, i-persecute ka pa. Yung iba sa inyo, tinataguan pa. Na-experience na ba yun? Bakit nagagawa natin yun? Because of the Holy Spirit. He help us in everyday life. Tinutulungan tayo sa pang-araw-araw na buhay. Ang ibig sabihin, kung baga sa katawan, lumalaki ang mga muscle natin, hindi lalaki ang katawan mo o muscle without exercise. Sino rito ang gustong lumaki ang muscle at katawan? Anong dapat gawin? Mag-exercise. Yung iba, ang exercise na kain ng kain. Lumaki nga, pero hindi naman malaki ang muscle. Di ba? Ibang laki yun. No? Para lumaki ka, kailangan mong walang problema sa kumain ka ng kumain. Basta mag-exercise ka. Ano ang ibig sabihin? Ganon din sa spiritual life. Hindi ka mag-grow without the help of the Holy Spirit. He is the best teacher and mentor. The Holy Spirit. He interpret the Word of God rightly. Remind us the Word of God. He convict us of sin and He lead us to righteousness. Ito yung trabaho ng Holy Spirit. Tingnan nyo. He convict us of sin and He lead us to righteousness. John chapter 16 verse 8, pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga taga-sanlibutan na mali ang pagkakilala nila tungkol sa kasalanan, tungkol sa pagiging matuwid at tungkol sa paghatol sa Diyos. Ilang araw ang ulan? Ilang araw na? Ang sabi ng matanda, siyam-siyam na. Ibig sabihin, 9 days dire-diretso puro ulan. Ang tawag doon, siyam-siyam na. At nakita natin, maraming baha. No? Yung iba nga, naglilinis. Yung midweek natin, kinansel para makapaglinis yung ating mga kapatid, nakapag-prepare at napuyat, kakabantay sa baha. Pero praise God, hindi binaha ang marami sa atin, especially sa ating church. Hanggang ngayon, umuulan, masarap matulog, masarap magkape, masarap pumunta sa mall. Pero tanongin niyo sarili niyo, ba't kayo nandito? Because of the conviction of the Holy Spirit. Nandito tayo, sa halip na tayo ay nagpapahinga, wala tayo sa isang linggong maigit ng pagtagulan, baha. Palo isang linggong trabaho, nandito tayo. Bakit? Dahil ba sa church? Dahil ba sa pastor? O dahil kasi sino pa man? Hindi. Yan po ay trabaho ng Holy Spirit. Siya nag-convict sa atin kung bakit tayo narito. Palakpakan naman natin ang Panginoon doon. Ba't tayo nagbibigay? Because of the conviction of the Holy Spirit. Alam nyo, sa pag-aaral ng tao ay makasarili. Ayon sa pag-aaral, sa science, ang tao daw ay selfish. Pero tinuruan tayo ng Diyos at kinoconvict tayo ng Espiritu Santo ng bigay because of the conviction of the Holy Spirit. Kaya napansin ninyo, pag nagbibigay kayo, masaya. Amen ba? Pag nagbibigay kayo, masaya. At kapag hindi ka nakapagbigay, malungkot. Obserbahan nyo yan. Kasi merong nagko-convict sa loob natin ng Espiritu Santo. Kaya nga sabi ni Paul, tignan nyo, 1 Corinthians chapter 16 verse 1 to 2, now about the collection for the Lord's people, do what I told the Galatian churches to do. On the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income, saving it up so that when I come, no collection will have to be made. Tingnan niyo sabi ni Pablo. Ito yung pinapangaral ko sa tuwing unang araw ng isang linggo. Ano yung unang araw ng isang linggo? Sa Roman calendar, ang unang araw ng isang linggo, Lunes. Pero the Greek calendar, ibig sabihin ng Greek calendar sa Israel, ang kanilang calendar, ang unang linggo, unang araw ng isang linggo, Sunday. Ano sabi ni Pablo? Unang araw ng isang linggo, each one of you should set aside of some money. Ang bawat isa sa inyo ay magtabi ng pera in keeping with your income mula sa iyong kinikita. Ano? Saving it up. Ano sabi? Impukin mo. Bakit?
So that when I come, no collection will have to be made. Sabi yung katabi, nag-iimpok ka ba sa isang linggo para sa offering mo? Ito yung utos ni Pablo. Sabi ni Pablo, inuutos ko to sa inyo, hindi para kami pagpalain, hindi para kami ay magkapera. Sinasabi ko ito para maranasan nyo ang kagalakan ng pagbibigay. At ang Diyos naman na nakakakita, ito ibabalik sa inyo ng siksik, liglig at umaapaw. Pag kinaumbig ka na mag-share ng gospel, share mo yung gospel. Pag nagkumbig ka na tumulong sa mahirap at magbigay ka. Bakit? Kasi ito yung ng Panginoon. Ang isa pa ang dahilan, to live victorious Christian. Sino rito ang gustong maging matagumpay na Kristiyano? Last year, ang ating talakay ay ang ating tema, yan yon. We are conqueror and more than conqueror. Tama po yun, kinokot natin yon. Yun ang tema natin. But unless na-filled kayo ng Spirit, hindi po yun magmamanifest sa bawat isa. Sabi ng 2 Timothy 1:7, for the Spirit God gave us does not make us timid, but give us power, love, and self-discipline. Gusto mo maging conqueror and more than conqueror, kailangan mo ang Espiritu Santo. Power to say no to sin and temptation, katulad ng lust of the eye, lust of the flesh, and pride of life. Many Christian defeated, depressed, discouraged, burnout, struggled, powerless, kasi di sila filled ng Holy Spirit. Kung baga sa katawan, matamlay, walang exercise. Alam mo, walang exercise, matamlay. Hindi lang sa physical, kundi sa spiritual. Ang tanong, how to be filled with the Holy Spirit? Paano tayo mapuspos ng Espiritu? Colossians 3:16-17, let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalm, hymn, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your heart, and whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks to God the Father through Him. Ang Colossians chapter 3 verse 16-17 ay parallel ng Ephesians 5:18-20. Meaning, you are filled with the Word of God. Gusto mo nang mapuspos ng Espiritu, be filled with the Word of God. Kaya lagi namin sinasabi sa inyo, meditate the Word of God day and night. Sinasabi namin lagi sa inyo, ang tao hindi lang nabubuhay sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos. Kasi kapag ang salita ng Diyos na puno ang puso natin, mapipil tayo ng Spirit, at pag nagpipil tayo ng Spirit, ikaw magiging victorious Christian ka. Mananagumpay ka, at higit pa sa mananagumpay. Let the word of Christ richly dwell within you. Kaya nga sabi ni Jesus, John 15:6-8, if you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire and burned. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourself to be my disciples. Anong sabi dito? Kung nananatili tayo sa Panginoong Hesus at ang salita niya nananatili sa atin, ask whatever you wish and it shall be done unto you. Ang sabi niya, pag gusto ang nananatili sa akin at ang salita ko ay nananatili sa inyo, nilalakaran ninyo, anumang hilingin ninyo, ibibigay ko sa inyo. Sapagkat kung iwalay kayo sa akin, hindi kayo mamumunga. At kapag kayo ay namunga, napaparangalan ng Ama sa langit, at kayo mamumunga ng sagana. Ibig sabihin, para tayo ma-filled ng Spirit, kailangan nating mapuno ang salita ng Diyos. Kailangan natin punuin ang ating katawan ng salita ng Diyos. Kaya nga, lagi nating pinapaulala sa inyo, magbasa kayo lagi ng Biblia, mag-meditate kayo ng Bible. In the name of Jesus Christ, we can cast out demon. Ibig sabihin, yung kalaban nating demonyo, meron tayong panlaban dyan. Anong panlaban natin? In the name of Jesus. Pangalawa, yung mundo. Yung mundo, wag ka lang lumabas, may kakaiwas ka sa mundo. Ibig sabihin, kung ano yung weakness mo, huwag ka lang pupunta doon. Wari, mahina ka sa sugal, huwag ka magtambay sa mga sugarol. Mahina ka sa inuman, huwag kang tatambay sa nagiinuman para hindi ka matukso. Ibig sabihin, pwedeng iwasan. Pero ang pangatlo, ang pinakamahirap, yung sarili, yung katawan.
yung katawan natin, flesh. Ang tanong, pwede ba nating awayin ang ating katawan? Hindi. Pwede ba nating i-cast-out ang ating katawan? Hindi. Pwede ba nating iwasan ang ating katawan? Mahirap labanan ng katawan. Ang pinakamahirap kalaban ng katawan. Ang tanong, paano natin papatayin ang katawan? Hindi physical. Ang sabi ng Bible, tingnan nyo, walk by the Spirit and you will not gratify the desire of the flesh. Lumakad kayo sa patnubay ng Espiritu upang sa ganoon ay hindi makapanayig ang katawan, ang laman. Ibig sabihin, ang Holy Spirit ang papatay sa desire ng laman. Hindi natin kaya labanan ng ating katawan. Kaya kailangan natin, being filled with the Spirit and being filled with the Word of God are inseparable. Hindi pwedeng pag-iwalayin. Kung gusto mo mapuspos ng Espiritu Santo, kailangan puspos ka ng salita ng Diyos. Ang ating spiritual life sustained by the Word of God. Wala pong iba. Magsusustain ng spiritual life mo. Una, the Holy Spirit. Pangalawa, the Word of God. John 6:63, that the Spirit gives life, the flesh counts for nothing. The words I have spoken to you, they are full of the Spirit and life. Tingnan nyo. Ang salita ng Diyos na sinasabi ng Panginoon ay buhay at Espiritu. Kaya, ganoon tayo paano mapuspos ng Espiritu. Ano yon? Puruin natin ang buhay natin ng salita ng Diyos. Pangalawa, lumakad tayo sa patnubay ng Espiritu Santo. Pangatlo, do not quench the Holy Spirit. Ano yung do not quench? 1 Thessalonians 5:19-20. Do not quench the Spirit, do not treat prophecy with contempt. Huwag ninyong adlangan ang Espiritu Santo, huwag ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Sa ibang salin, huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Alam nyo, pag tinanggap nyo ang Espiritu Santo, meron kayong mapapanatanggap na fire. Ano yung fire? Pansinin nyo, pag kayo ay puspos ng Espiritu, nag-aapoy kayo sa paglilingkod sa Diyos. Nag-aapoy kayo sa pagsamba sa Diyos. Kaya lang, sabi ni Pablo, huwag niyong bayaang mawala yung ningas na yon, yung fire na yon. Kasi marami akong nakitang tao, Kristiyano, grabe ang ningas sa fire ng Spirit, tapos biglang mawawala. Namamatay yung fire. Bakit namamatay ang fire? Ang sabi ni Pablo, ang advice niya, Hebrew 10:24-25, and let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together, or some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Ang sabi ni Pablo, magpalakasan tayo sa bawat isa, patungo sa pagmamahalan at sa paggawa ng mabuti. Sa papanong paraan, not giving up meeting together. Huwag nating kaligtaan ang mga pagtitipon. Bakit? But encouraging one another para magpalakasan sa isa't isa. Alam niyo yung apoy na nakahoy? Paano mo mapapanatiling malagablab ang apoy at lalagablab? Pinapaypayan yun. At kapag naubos yung kahoy, anong gagawin? Lalagyan uli ng kahoy, gatong. No? At subukan yung alisin yung isang kahoy doon na nag-aapoy, sa maraming nag-aapoy, ano mangyayari sa inalis? Mamamatay. Sabi mo siya katabi, ganun din. Pag nawawala ka sa mga pagtitipon, hindi mo nakikita, spiritually speaking, namamatay unti-unti yung iyong ningas. Kaya sabi ni Pablo, huwag niyong kaligtaan ang inyong pagtitipon. Bakit? Para magpalakasan, para lalong yung apoy ay mag-apoy ng mag-apoy. When the Holy Spirit prompts you, sa Tagalog, kapag ang Espiritu ay nag-udyok o nag-convict sa iyo na gumawa ng isang bagay, tulad ng pagpapatawad, sumunod ka. Ibahagi ang Ebanghelyo, kahit sa bus, kahit sa kalsada, kaibigan, kapitbahay, sumunod. Magbigay, tumulong, manalangin sa isang tao, huwag patayin, hadlangan ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng hindi pagpansin, pagsunod sa Kanya, makinig sa Kanya, at sumunod sa Espiritu. Minsan, ginagamit yung asawa ng Espiritu Santo. Kaya sabi katabi, makinig paminsan-minsan sa asawa. Minsan, ginagamit ng Espiritu Santo ang preaching para kausapin tayo. Minsan, ginagamit ang mga leader ng church para kausapin tayo ng Diyos. Minsan, ginagamit ang ating mga kapatiran ng Espiritu Santo para paalalahanan tayo.
when you stop quenching the Spirit, wonderful things will happen. Magkakaroon ka ng peace of mind, ng joy, contentment, at ma-experience mo ang power ng Holy Spirit. Sumunod sa Espiritu Santo. And last but not the least, do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Sino rito ang mga magulang? Kapag ang anak nyo pasaway at matigas ang ulo, anong nararamdaman nyo? Nalulungkot? Hindi naman kayo nagagalit nalulungkot. Iba yung nagagalit sa nalulungkot. Ang sabi, pag ang Espiritu Santo ay nasa atin at tayo ay pasaway at tayo matigas ang ulo, nalulungkot ang Holy Spirit. Napipigati. Ang tanong, bakit nalulungkot napipigati ang Holy Spirit? Ang mga magulang, pag pasaway ang anak, matigas ang ulo, bakit kayo nalulungkot? Kasi mahal nyo mga anak ninyo at ayaw nyo silang mapahamak. Kaya kayo nalulungkot at napipigati kapag sila hindi sumusunod sa inyo. Dahil ang gusto nyo sa kanila ay mapabuti. Amen ba, mga magulang? Ganon din ang Diyos. Ganon din ang Holy Spirit. Kaya sa napipigati, pag matigas ang ulo natin, pag pasaway tayo, dahil mahal tayo ng Diyos at ayaw niya tayong mapahamak, dahil gusto niya tayo makasama niya sa kaharian ng langit. Paano siya napipigati? Kapag may sama tayo ng loob, hindi ka pwedeng ma-filled ng Spirit, at the same time, meron kang bitterness, may galit. Ang sabi, huwag kayo mangbubulyaw, manglalait, mananakit, ang damdamin ka pa. Ano ang dapat? Para maging masaya ang Holy Spirit, sa halip, maging mabait kayo at maawain. Mapagpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Wow! Gusto niyo bang matuwa ang Holy Spirit? Anong dapat gawin? Maging mabait at maawain. Mapagpatawad sa isa't isa. Kasi hindi natin maiwasan, minsan magkakamali, nagkakasala. Pero sabi ng Bible, magpatawad kayo tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos. Can God grieve? Yes. Genesis chapter 6 verse 6. Kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikapan niya ang tao. Bakit? Kasi nakita niya yung mga tao, puro kasalanan. Sa Genesis chapter 6. Mapansin nyo, after ng Genesis chapter 6, nagkaroon ng dilubyo, nagkaroon ng baha. Bakit? Dahil sa mga tao, walang ginawa kundi kasalanan. Pero ang sabi ng Diyos, kaya't labis na kinalungkot ni Yahweh na nilikapan niya ang tao. Nag-grieve siya. Kasi ang plano ng Diyos, mabuti at maganda sa tao, sinira ng kasalanan. Kaya sabi niya, nalungkot siya dahil yung gusto niyang mangyari na ang mga tao ay maganda ang buhay. Actually, pansin niyo sa Genesis, ang plano ni Diyos, walang kamatayan, walang sakit, walang kahirapan. Pero because of sin, nasira yun. Nagkaroon ng kamatayan, nagkaroon ng sakit, nagkaroon ng kahirapan. Kaya ang sabi doon sa Genesis chapter 6, nalungkot ang Diyos, bakit nilikapan niyang tao kung magdurusa lang? Kaya nga napansin niyo, si Jesus Christ bumaba sa lupa para tubusin tayo sa kasalanan. Dahil ganun tayo kamahal ng Diyos. Sa kabila ng rebelde tayo, sa kabila ng tayo ay tayo pasaway, ano ang ginawa ng Panginoong Diyos? Ang Panginoong Jesus, inubat ang pagka-Diyos, nagkatawang tao, namatay sa krus para ikaw ako tubusin sa kasalanan at bigyan ng buhay na walang hanggan. Psalm 95 verse 10, sabi ni David, 40 taon sa inyong ninuno, ako ay nagdamdam. Pero mo niyo, 40 years siyang nag-grieve sa mga Israelita. Ang aking sinabi, sila'y suwail. Pag suwail ka, nagdaramdaman Diyos. Walang pakundangan. At ang mga utos ko'y ayaw nilang sundin. Pag ayaw sundin ang salita ng Diyos, nagdaramdaman Diyos. Bakit? Kasi kabubuti natin ang salita ng Diyos. Kaya tayo binigyan ng salita ng Diyos ang utos para humaba ang buhay natin. Bakit tayo binigyan ng utos ng Diyos? Para gumanda ang buhay natin. Bakit binigyan tayo ng utos ng Diyos? Para sa kabubuti natin. Kaya pag hindi natin sinusunod, nagdadamdam siya, parang magulang. Kahit hindi perpekto ang magulang, kahit makasalanan, walang ibang inangadyan sa anak, kundi mapabuti. Amen ba? Pero ang mga anak, minsan hindi nila maintindihan at maunawaan at sumusuway. Kaya nagdudulot sila ng pagdaramdam ang magulang. David wrote that God was grieved with grumbling Israelites, bitterness, anger, and hatred. Kapag tayo ay sumuway, tayo ay nagdudulot ng sakit at kalungkutan sa Espiritu ng Diyos.
Kaya kailangan nating mapuspos ng banal na Espiritu, kaya siyang maimpluwensya ng buhay natin araw-araw. You need to recognize the Holy Spirit and the voice of the Holy Spirit.